Kamusta mahal kong kapatid? Naway biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo at sa pamilya ninyo, ngayon at magpakailanman. Ako si Pastor Antonio Jr. ang nagsasalita. At muli, narito ako upang ipanalangin ka, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang iyong trabaho, at lahat ng bagay na ibinigay at pinagpala sa iyo ng Diyos. Marami ang sumusulat sa akin at nagsasabing nabibiyayaan sila ng mga panalangin ito. Gusto ko ring malaman mo na ako ay labis na nahihipo ng banal na espiritu ngayon. At sigurado ako, kung hindi ka pa nahihipo, kung hindi ka pa nababago, magpatuloy ka lang na manalangin kasama ko dito, tuwing umaga at gabi. Wala akong duda na gagawa ang Diyos ng himala sa iyo at sa pamilya mo. Amen. Ang salita ng Panginoon ay hindi bumabalik na walang kabuluhan. At dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon, kundi tungkol lamang sa salita ng Diyos at makapangyarihan ito para baguhin ang iyong buhay. Alam ko na marami sa inyo ay malungkot ngayon, nadidismaya, pero sigurado ako na ang Espiritu Santo ay hihipo sa iyong puso ngayon. Amen? Gusto kong magpadala ng espesyal na yakap sa mga kapatid na nananalangin mula sa ibang bansa, pati sa mga Pilipinong nasa Estados Unidos, Europa at Hapon. Meron din tayo dito sa ating paligid, mga kapatid na Portuges, Angolano, Mozambicano at mula sa iba't ibang lugar. Tanggapin ang aking espesyal na pagmamahal. Kayong lahat na kasama ko rito ay nasa aking panalangin. Amen? Mga kapatid, mabilis na paalala. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang button sa ibaba ng video at i-activate ang notification bell. Kung hindi ka pa miyembro ng channel ko, i-click ang maging miyembro sa ibaba ng video. Ayos ba? Makakatulong ka sa mga institusyong pangkawanggawa, makakatanggap ka ng libre kong mga digital na libro, at makakatulong ka rin para lalo pang lumago ang ministeryong ito. Amen? Mga kapatid, simulan natin ang mensahe sa pagbasa ng isang teksto mula kay Apostol Pablo. Makakatulong ito para maintindihan natin ang sarili at ang inaasahan ng Diyos. Tingnan ang nakasulat. Ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, dahil hindi ninyo tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin para matakot muli, kundi espiritu ng pagtanggap bilang mga anak. Dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Mga kapatid, dito ay pinapakita ang ating tunay na pagkakakilanlan. Ngayon tayo, na kay Jesus, tayong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay naging mga anak ng Diyos. Ngayon, pinalaya na tayo mula sa kasalanan, sa mundo, at sa walang hanggang kaparusahan. Dahil dito, hindi na tayo dapat mabuhay sa takot o pagkakulong sa kasalanan. Dahil napatawad na tayo at ngayon ay anak ng Diyos. Amen? At ang matindi kong naramdaman sa puso ko na ibahagi sa inyo ngayon ay dapat nating malaman kung ano ang ating pagkakakilanlan. Ang ating pagkakakilanlan sa Diyos ang magtatakda ng ating layunin, ang kahulugan ng ating buhay. Dahil kapag naunawaan natin kung sino tayo kay Kristo, hindi na natin tinatanggap na mabuhay tayong bilanggo ng kahit ano. At doon natin nagsisimulang maranasan ang kalayaan na naipanalo na ni Jesus para sa atin doon sa krus. Sabi sa Galatia 5 sa Biblia, kapag pinalaya na tayo ni Jesus, hindi na dapat mamuhay sa pagkaalipin. Mga kapatid, huwag ninyong hayaang alipinin kayo ng kahit sino, kahit ng pastor, ng leader espiritual o ng sino man sa inyong bahay. Malaya kang maglingkod sa Panginoon. Alam ko na maraming tao ang hindi alam na sila ay minamahal at pinatawad ng Diyos. Pinapayagan nilang iba ang magtakda ng kanilang pagkakakilanlan dahil sa opinyon ng iba, dahil sa mga pangyayari sa buhay. Madalas nilang isipin na wala silang halaga at hindi sila mahal ng Diyos at baka sumuko pa ang Panginoon sa kanila anumang oras. Mga kapatid, naligtas tayo dahil sa biyaya, hindi sa sariling kakayahan o merito, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus. Siya'y muling nabuhay at ngayon ang Espiritu Santo ay nasa atin. Nang pumasok si Jesus sa ating buhay, hindi na tayo mga ulila kundi naging mga minamahal na anak ng Ama. Amen? Mahalagang alam natin ang ating pagkakakilanlan at ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maging si Jesus, noong simula ng kanyang ministeryo, ay kailangang masiguro na hindi siya nag-iisa. Ayon sa Biblia, nang bininyagan siya sa Ilog Jordan, bumaba ang Espiritu Santo bilang kalapati sa kanya. At may isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak, na lubos kong kinalulugdan."
Mga kapatid, napakahalaga noon at tiyak na naging gabay sa ministeryo ni Jesus sa paglipas ng mga taon. Kailangang malaman ni Jesus ito na siya ay minamahal na anak ng Diyos. At totoo nga, sapagkat pagkatapos ng bautismo, tinukso agad si Jesus ni Satanas sa disyerto at doon nais ni Satanas subukin si Jesus upang malaman kung tunay niyang kilala at pinagkakatiwalaan ang kanyang ama. At palaging sinasabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka sa bangin para makita kung poprotektahan ka ng Diyos. Kaya, mga kapatid, alam ng dyablo na kapag nakuha niya ang ating pagkakakilanlan, mawawala ang tiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Alam ko rin na maraming tao, kapag nasa trabaho, kolehiyo o kasama ang kaibigan, ang mga taong ito ay natatakot na maalis, pagtawanan at kahit usigin, kaya hindi nila kailanman inaako ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo. Dahil dito, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang babaeng makadiyos na naghayag ng kanyang pagkakakilanlan. Gumawa ang Diyos ng kamanghamanghang gawain dito at ang babaeng ito ay tinawag na Esther. Para sa iyo na hindi pa nakakaalam, ikukwento ko ang buod ng kanyang buhay para maintindihan mo ang kahalagahan ng pagtanggap sa iyong pagkakakilanlan. Ayon sa Biblia, si Esther ay isang dalagang Hudyo na namuhay sa panahon ni Haring Asuero. Pinalaki siya ng kanyang pinsan na si Mardoqueo dahil namatay na ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. At isang araw, iniutos ng hari na maghahanap ng mga magagandang dalaga para sa isang patimpalak ng kagandahan. Dahil gusto niyang magkaroon ng bagong reyna at si Esther ay isa sa mga napiling dalaga. May asawa na si Haring Asuero, ngunit gusto niyang magkaroon ng panibagong reyna sa kanyang tabi. Dahil ang kanyang unang asawa, si Reyna Basti, ay tumangging sundin ang kanyang utos na magpakita sa harap ng mga bisita sa isang handaan. At ang ganitong asal ay itinuring na isang paglapastangan sa autoridad ng hari at dahil dito, ang kanyang asawang si Basti ay pinalayas mula sa palasyo. Nagpasya si Haring Asuero na pumili ng bagong asawa sa pamamagitan ng patimpalak ng kagandahan, kaya napili si Esther bilang kapalit. Ayon sa Biblia, 6 na buwan naghanda si Esther, naglagay ng langis, nagsuot ng magagandang damit at inayos ang buhok. Isipin mo ang antas ng paghahanda para humarap sa hari. At nang dumating na ang araw na iyon, namangha ang hari sa kagandahan ni Esther at pinili siya bilang bagong reyna nang hindi niya alam na siya ay isang Hudyo. At ang nakakatuwa dito, sa aklat ni Esther, hindi mo makikita ang salitang Diyos. Pero ang Panginoon ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Inihahanda si Esther para sa isang napakahalagang papel sa kanyang plano ng kaligtasan. Dahil sa hinaharap, gagamitin ng husto ng Diyos si Esther para magdala ng malaking pagliligtas sa mga Hudyo. Dahil lahat sila ay papatayin sana. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ayon sa Biblia, noong panahong iyon, labis ang galit ng opisyal ng hari na si Aman sa mga Hudyo at nais niyang maghiganti sa kanila. Kaya pinapirma niya ang hari sa isang kautusan na nag-uutos na patayin ang lahat ng mga Hudyo at kunin ang kanilang mga ari-arian sa iisang araw. Noong panahong iyon, kapag pinirmahan ng hari ang kautusan, hindi na ito mababawi. Pero sa mismong oras na iyon, ang pinsan ni Esther na si Mardoqueo, dali-dali siyang pumunta at humingi ng tulong kay Esther. Gusto niyang kausapin ni Esther ang hari para maawa ito sa kanyang mga kababayan. Pero natakot ng husto si Esther dahil walang sino man ang pwedeng humarap sa hari nang hindi iniimbitahan, kung hindi ay papatayin siya. Basahin ko ang sinabi ng pinsan ni Esther sa aklat ng Esther, Kabanata 4. Pakinggan mo ito. Huwag mong isipin na dahil nasa palasyo ka ng hari, ikaw lang sa lahat ng mga Hudyo ang makakaligtas. Kung mananatili kang tahimik ngayon, magmumula sa iba ang tulong at kaligtasan para sa mga Hudyo. Ngunit ikaw at ang pamilya ng iyong ama ay mamamatay. Sino ang nakakaalam kung hindi para sa ganitong pagkakataon, kaya ka naging reyna? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Noon napagtanto ni Esther ang halaga ng paghayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iniutos ng hari na patayin ang lahat ng mga Hudyo. Isipin mong si Esther, ang bagong reyna, ay nagpakilalang Hudyo at maaaring mamatay agad. Maaari na lang sana siyang nagtago at umiwas sa gulo. Sa halip, hinarap niya ang takot at sinabi ang buong katotohanan. Diyan natin makikita ang himala ng Panginoon. Maaaring mapatay si Esther doon,
At nang nagpasya siyang ibunyag sa hari ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Hudyo, sinamantala niya ang pagkakataon at inilantad ang masamang plano ni Aman na opisyal ng hari. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Kinansela ng hari ang utos na iyon, iniligtas ang lahat ng mga Hudyo mula sa kamatayan at ipinapatay pa si Aman. Tingnan ninyo mga kapatid kung gaano kaganda ang himala. Hanggang ngayon, ginugunita pa rin ng mga Hudyo ang pagliligtas ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Esther. Kaya, tingnan mo kung gaano ka-interesante ang kwento at naniniwala akong malinaw ko itong naipaliwanag sa iyo. Tulad ni Esther, maaari rin tayong makaranas ng mga pagkakataong gustong malaman ng iba ang dahilan ng ating pananampalataya o bakit natin sinusunod ang mga landas ng Panginoon, kung bakit tayo pumupunta sa simbahan at hindi natin maaaring itago ang ating pagkakakilanlan. Si Jesus mismo ang nagsabi na kung hindi natin siya ipapahayag sa harap ng mga tao, hindi rin niya tayo ipapahayag sa harap ng Ama. Ngunit kung ipapahayag natin siya sa harap ng mga tao, ipapahayag din niya tayo sa harap ng Ama. Amen? Kaya, huwag kang matakot na ipakita kung sino ka. Huwag kang mahiya sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Bagkus, ipakita mo sa lahat ng tao na ikaw ay kay Jesus na ngayon. Hangad ko ngayon na tulad ni Esther, maging handa kang harapin ang takot mo at tanggapin ang iyong pagkakakilanlan. At tiyak, ang Diyos ay laging sa iyo sa lahat ng sandali. Amen. Gusto kitang ipagdasal ngayon. Dahil nandito ka, tandaan mong mahal ka ng Panginoon at kailangan mo ng katiyakan sa kapatawaran, pag-ibig at kaligtasan. Amen? Tayo'y manalangin mga kapatid. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyong presensya upang luwalhatiin ang iyong pangalan. O Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong mabuhay ayon sa iyong plano para sa amin. O aking Diyos, maraming salamat sa mga biyaya. Salamat din sa mga pagsubok, sa mga kahirapan dahil sa pamamagitan ng mga ito kami ay lumalago. Sa pamamagitan ng mga ito kami ay nahuhubog sa pananampalataya. At Ama, nais kong humingi ng tawad sa iyo para sa aming mga kasalanan, maging yaong mga nagawa namin at maging yaong mga hindi namin namalayan o napansin. Ama, maawa ka sa amin Panginoon, panibaguhin mo ang iyong biyaya at awa. O Diyos, madalas kaming nagdududa sa iyong kapangyarihan at pag-ibig at nakakalimot sa aming pagkakakilanlan. Kami ay naligtas dahil kay Jesus at hindi kami maaaring galawin ng masama. Ama, sa ngalan ni Jesus, ipinapanalangin ko ang taong ito na sa tuwing nagkakamali siya, pakiramdam niya siya ang pinakamasama. Iniisip niya na hindi na siya mapapatawad. Panginoon, ipakita mo sa kanya na ang sakripisyo ni Jesus ay minsan lang at sapat na para sa ating kapatawaran at palagi na natin itong matatanggap. O Diyos, buksan mo ang aming mga mata, Panginoon, dahil madalas kaming binubulag ng laman, kasalanan at tukso palayo sa iyong presensya. Ngunit, Panginoon, tulad ng ginawa mo kay Esther, bigyan mo kami ng tapang at determinasyon para ipaglaban ang mahalaga. Madalas naming hinahayaan ang kasalanan sa aming buhay at hindi ito nilalabanan. Ngunit, Panginoon, simula ngayon, tatanggapin na namin ang aming pagkakakilanlan at hindi na kami maloloko pa ng mga kasinungalingan ng dyablo. Sinungaling ang dyablo. Gusto niyang pahinain kami at ilayo kami sa iyong presensya. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, ginagamit namin ang autoridad ni Jesus at pinalalayas ang lahat ng kasalanan, kasamaan at tukso ng dyablo. Kami ay nilinis at tinubos sa dugo ng kordero at kami ay may kapatawaran at kaligtasan. Ama ko, hinihiling ko bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Ama, naunawaan namin sa mensahe ngayon na kami ay mga minamahal mong anak. Naunawaan namin na pinili mo kami kahit na kami ay may mga kasalanan at kahinaan. At ngayon Panginoon, dahil sa pag-ibig mong ito, nagpasya kaming piliin ka araw-araw sa aming buhay. Dahil wala kaming halaga kung wala ang iyong presensya. Ama, pagpalain mo ang kapatid kong araw-araw na nananalangin kasama ko. Ibuho mo ang iyong pagpapala, lakas at proteksyon, Panginoon. Ingatan mo sila laban sa panganib at iligtas sa kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa lahat ng ginawa at gagawin pa ng Panginoon sa aming mga buhay. Papuri sa Diyos.